Cute-cute ka na nun. Kaya dito, baba mo lang ang pride mo. Tandaan nyo, sa pride, walang mangyayari dyan. Kasi mga iba nakakausap namin, sinasabihan ba na kami ng ganito, nag-a-abroad naman ako eh. Ako personal. Naranasan ko na po abroad. 3 taon po ako sa Brunei. Naranasan nyo na bang maglakad sa airport ng patalikod? Di ba ito mga naghatid sa'yo? Hawak mo maleta mo. Paganyan ang lakad mo. Kasi ayaw mo mawala sila sa paningin mo eh. Tumutulo nga luha mo na sakit po dito. No? At ito pa matindi. Ang anak mo, lumalaki lang sa picture. 1 taon, 2 taon, 3 taon. Ito pa malupit. Nang umalis ka, sa anak mo. Sa picture, 2. Na-invite si Mrs. Kaya pala pag tinatanong mo, parang kamukha ni pare itong katabi na anak natin. Kaya tandaan mo sa pride, walang mangyayari dyan. Yung iba naman, sasabihin na iba, may negosyo naman ako, may tindahan kami. O sige po, eto po negosyo nyo. Sa lugar nyo po, ang daming nangongopya ng negosyo nyo. Ano mangyayari sa'yo? Sarado ka. Sa Vita Plus, eto ka, oh. Ang dami mong natutulungan tao, ginagaya ka, kinokopya ka. Ano nangyayari sa'yo? Umaangat ka. Kuha mo pa nga yan, ibaba mo lang ang pride mo. Tandaan mo sa pride, walang mangyayari dyan. Iba naman sasabihin na iba, hindi ko naman kasi linya yan eh. Bakit yung bang linya mo? Alam mo ba dati yan? Di ba inaral mo yan? Kaya nga naging linya mo. Linya mo nga, kung wala namang binibigay na sa yan, dito ka na. Aralin mo lang to. Pag ito naging linya mo, sigurado ko grabe ibibigay sa inyo. Tanungin ko lang kayo, sino po ba sa inyo rito, nung bata pa lang siya, nangarap na paglaki niya, maging tigawali siya ng kalsada? Taas ang kamay. Wala naman, di ba? Paano kung isang araw nagpatawag si Mayor? Sabi ni Mayor, lahat ng tigawales, swelduhan nyo 75,000 isang linggo. Sino mag-a-apply sa inyo? O baka unahan ko pa kayo eh. Hindi mo linya yan, pero bakit mo gagawin? Dahil sa resulta. Ano realidad niyan? Doktor, nag-aaral pa pong mag-nurse. Yung ibang teacher, pagdating sa abroad, alam niyo sa panahon natin ngayon, kahit hindi mo linya, basta ang ginagawa mo legal, moral, ethical, wala kang tinatapakan tao, marami ka pang matutulungan. Gawin mo yung isang negosyo. Okay? At tanggalin niyo rin po ugaling ganito, ha? Na kapag may nakita kang kakilala, ang tingin mo lagi sa kakilala mo, 1.5. Wag mong ganun, ha? Ano ba, nakita mo sa palengke kumari mo, naku, si Mare, 1.5 yan. May 500 pa ako dyan. Nakita pa isang kumari mo, naku, yung pa isang kumari ko. Match na match silang dalawa, 1.5. Wag mong ganun. Isipin mo, kung sino mga tao na gusto mong tulungan. Tulong ang nilalapit po natin. At wag na wag kayong mahiyang mag-invite. Bakit hindi dapat mahiya? Hindi ka naman lalapit sa kakilala mo para mangutang o manghingi. Hindi ka naman lumalapit sa mga kakilala mo para magbenta ng mga walang kwentang bagay na hindi niya kailangan. Lumalapit ka sa kanila para tulungan sila. Na kung ano man nakikitain mo rito, pwede rin niyang kitain yan. Tandaan nyo, wala kayong hinihinging pabor sa mga nilalapitan nyo. Kung tutuusin nga, yung pang nilapitan mo, may pabor sa'yo. Dahil ikaw ang naglalapit ng tulong sa kanila. At wag din po tayong mamimili ng iimbitahin. May pera at wala kakilala mo, pakita natin itong negosyong ito. Bigyan natin sila ng pag-asa. Bahala na silang gumawa ng paraan kung paano sila makakapasok dito. Mas maraming tao pinapakitaan mo ng negosyong ito, mas maraming tao natutulungan mo at posibleng sumama sa grupo mo. At minsan po, di ba, kapag nag-iimbita tayo, ayaw sumama? Kapag ayaw sumama, pabayaan nyo. Pag ayaw niya, next. Pag ayaw niya, next. Pag ayaw niya, next. Pag ayaw niya, next. Some will join. Some will not. So what? Next. Huwag ko naman sisigawan. So what? Next, baka sampalin ka noon. Sarili mo lang yun. Iwanan mo yung mga ayaw na yan. Isipin mo kung ano itutulong nila sa'yo pag nangangailangan ka. Hindi sila magbibigay ng pangarap mo. Yung ating Panginoon at ikaw ang magbibigay ng pangarap sa sarili mo.
Di bali ikaw na yung tumutulong. Wag lang ikaw ang tinutulungan. At yung mga mayon sa'yo, isipin mo na lang, baka hindi pa po nila oras na yumaman na kagaya mo. At yung mga mayon sa'yo, huwag yun ang mga awayin. Kasi iba rito, di lang sumama yung kumare, kumpare, naaway na. Huwag ka dadaan sa amin, titiradurin kita. Huwag maawayan. Babalikan mo yan. Pag malaki na cheque mo, ipaypay mo sa harapan nila yan. Sasama rin yan sa'yo. Okay? So maging ready kayo, ha? Hindi po lahat ng lalapitan nyo sasama sa'yo. Kasi hindi naman lahat ng tao pwedeng yumaman. Kasi po, kung lahat ng tao mayaman, sino pa waiter? Sino pa driver? Sino pa basurero? Ang tao, may kanya-kanyang gamit lang yan. Katulad din ng daliri natin. Hindi pantay-pantay yan. Kasi pag tinignan mo kamay mo at pantay-pantay ang daliri mo, matakot ka, alien ka. Kaya hindi pantay-pantay yan. Kasi may kanya-kanyang gamit din yan. Ito ba ito pinaliit? Sadyang pinaliit yan para magkasyan dito, tsaka dito. O subukan mo ito, gamitin mo, di pilas yan. Ito para saan? Lahat ng singseng diyan mo sinusuot. Friendship ring, college ring, engagement ring, wedding ring, pati sapi ring, diyan mo sinusuot yan. Ito para saan? Panturo. Ang sagwa naman kung ito tuturo mo. Ikaw ba may napagtanungan na sa labas? Saan papunta doon? Doon. Ito para saan? Pantamart. Pang okay. Pang hindi okay. Pati pang text. Kaya tandaan nyo, lahat ng daliri mo, may gamit lang po yan. Parang may inintay pa kayo. Kaya nabalan dumiskubre kung saan ginagamit yung isa dyan, ano? May special na gamit nga yan eh. Yan daw ang pinakamahaba sa lahat. Nung isang araw na seminar ko, may nagtanong na matandang babae. Sabi niya, matanda na. Siguro mga 70 edad, sabi niya. Saan ba ginagamit yung gitna na yan? Sabi ko, ewan ko, di tanungin yung asawa niyo. Baka mamaya umuwi, pag uwi sa asawa. Ikaw pala yung nagagamit yan. 40 years na tayong kasal. Ba't di mo ginagamit yan? So dito, wag niyo idadaw ng sarili niyo. Kung nakita niyo po na yung mga tiga-Vita Plus, may 3 ulo, may pakpak, may buntot, huwag kayo sumali, kakaiba sila. Ang tao po rito katulad yung normal. Kung nagawa nila ito, magagawa mo rin ito. Paniwalaan mo lang ang sarili mo. Okay? So bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko pong iwanan kayo ng isang kwento. Okay lang po ba? Yes. Isang araw, merong isang bata na naghihintay sa pagdating ng kanyang ama. Galing trabaho. Nang makrinig ng bata na ito na kayong kanyang ama, tuwan-tuwa niyan sinalubong sa gate nila ito at hinila niya papunta sa sala. At habang nasa sala sila, hinuhubaran niya ng sapatos yung ama. At nagtanong ang bata. Sabi ng bata, Dad, pwede ko po bang malaman ang sahod mo sa kumpanya nyo? Sabi ng ama, anak, confidential yan. Mami mo nga, hindi alam yan eh. Sige na naman, Dad. Hindi ko naman po sasabihin kay Mami. Sa sobrang kulit po ng bata, napilitan siyang magsalita yung ama. Sabi ng ama, anak, pinapasahod ako ng aking kumpanya ng 300 pesos kada oras. Ay, Dad, napakalaki naman pala. Dad, baka pwede po ako makahingi naman sa inyo ng 150. Ay, kaya naman pala. Kaya mo pala tinatanong ang sahod ko kasi hihingi ka ng 150 sa akin. Siguro kung ano namang gastos gusto mo gawin, bata ka. Medyo napalakas ang salita ng ama. Nasaktan ng bata. Tumakbo pa palayo at umiiyak ito. Siyempre, puso ng ama nabagabag. Sabi ng ama, siguro talagang kailangan niya. Sa sinundan ng ama yung bata at kinatok niya sa kwarto. Anak, buksan mo pinto. Eto na 150. Sige na, bilin mo na ang gusto mong bilin. Nang marinig ng bata ang tinig ng kanyang ama, tuwan-tuwa niya, binuksan ang pintuan niya ng kanyang kwarto at kinuha niya yung 150 na binibigay ng ama at dali-dali siyang bumalik sa kanyang kama at inangat niya ang kutsyon ng kama at lahat ng bariyang nandun, inipon niya at nang ipunin ito at bilangin niya, umabot din ito ng 150. At nang itotal niya ito, iniabot niya to sa kanyang ama at sinabi niya, Dad, ito po 300 pesos.
Baka pwede ko pong bilhin ng 1 oras nyo. Maglaro lang po tayo. Kapatid, baka malakas ka ng kumita ngayon, pero baka naman wala kang time para sa kanila. Maraming tao sa labas, malakas kumita, pero wala silang time para sa pamilya nila. Maraming tao sa labas, ang daming time, pero problema nila ang pera. Yun po ang isang bagay na nagustuhan namin sa ginagawa po namin na to. Na dito, may pera ka na, may oras ka pa, kasama mo ang pamilya mo. Kung sino ka ngayon, yan ang resulta ng mga desisyon mo noon. Kung sino ka sa darating na panahon, yun ang resulta ng gagawin mong desisyon ngayon. Walang ibang tutulong sa'yo sa pagtanda mo, kundi sarili mo na bata ngayon. Yang sarili mong bata ngayon at malakas, ang maghahanda ng lahat ng kakailanganin mo kapag matanda ka na. Kung hindi ka bang kikilos, sino kikilos para sa'yo? Kung hindi ngayon, kailan mo gusto mabago buhay mo? Ang Vita Plus, hindi lang siya basta kitaan. Siya po pag-asa. Kaya nyo pang makuha lahat ng pangarap nyo, hindi pa huli lahat. Kaya pasalamatan nyo po yung mga taong nag-imbita sa inyo. Kasi ganyan lang po nila kayo kamahal. Gusto po nila isama kayo sa pag-asenso po nila. Okay? So maganda po ba negosyo? Yes or no? Malinaw po ba? Yes or no? Dito may mabilis kumita, may mabagal kumita. Huwag ka lang mainip, tuloy-tuloy mo lang. Ano man bagay na hindi mo tituloy, hindi ka makakarating sa dulo niyan. Sigurado po ako, lahat ng taong nasa First Vita Plus, tagumpay po lahat yan. Good morning sa inyo. Maraming salamat po.